Si Vice President Sara Duterte naman, kung ako siya, na hindi naman ako siya, ay ilalaglag ko na itong bagahe na ito. Imbis na babanat pa rin ako ng babanat at hihingin ko pa rin itong intelligence confidential fund, ilaglag ko na. Baguhin ko na yung narrative ko. Pumunta rin ako sa Kalayaan, sa Pag-asa, at suportahan yung paglipat nito sa Coast Guard, sa ating mga frontliners sa West Philippine Sea. Kung ako si BP Sara, no, wag masyadong arrogante, wag masyadong spoiled brat, no? Medyo baguhin mo yung narrative. Biglang sorpresahin mo yung iyong mga kritiko. Bulatin. No? Bulatin mo. Dahil yung binabanatan sa iyo na vulnerability mo, lalo mong ginagawang vulnerable ang sarili mo. Halimbawa, ikaw ay nahulog sa Kumunoy. Ang ginagawa mo pa, nagpapapalag ka, lalo ka lumulubog. Diba? Kumuha ka ng kahoy o ng bagin para ikaw yung makaahon. Ano yung kahoy at bagin na yan? Baguhin mo ang iyong narrative. No? Ano ba? Maging maging mas less vulnerable, less arrogant, less bratty. No? Palabasin mo kahit hindi totoo, no, na ikaw ay generous. No? Palabasin mo kahit hindi totoo, na ikaw ay willing isakripisyo ang iyong intelligence at saka confidential fund voluntarily. Diba? At dahil hawak mo ang pinakamalaking ahensya ng gobyerno, DepEd, ayusin mo naman yung iyong mga undersecretary. Maglagay ka ng mga tunay na educator na nauunawaan ang problema sa edukasyon. At talagang itatayo ang edukasyon ng bansa as yung ating dating comparative advantage. Kaya pumapasok ang mga investors. Kaya hinihikayat ang ating mga labor force na magtrabaho sa kanila. Yan ay mabilis na nawawala dahil sa education. Pero mo hawak mo yan, ayusin mo na.